Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Leo sa buong buwan ng September 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo tong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na nakilala niya mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Hindi ko alam kung anong lalabas. Kung positive ba o negative. Reading, depende sa kung anong ma-pick up ko. Kung hindi mag-resonate sa inyo to, di punta kayo dito. Adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. At ang huli, kung hindi pa rin, di punta tayo dito. Okay? Adjust nyo ulit. Medyo inubo ko ngayon. Pasensya na. Kung may maririnig man kayong ubo. Ganun talagang buhay. Minsan nagkakasakit. Hindi naman pwede magpahinga. Dahil hindi naman nagpapahinga ang babayarin. Kaya kailangan maging resilient. Anyways, magsimula na tayo. Four of Pentacles at Two of Swords. Nag-aalinlangan ng iba sa inyo na mag-save ng money for some reason. Bakit kaya? Siguro dahil sa dami ng babayarin. O dahil sa dami ng gustong bilhin. O siguro nag-aalinlangan i-prioritize ang sariling kapakanan o health. Sariling health. Ganon. So, ganyan yung energy. Pero napaka ikli ng reading. So, dagdagan natin. Ano pang ibang mensahe? King of Swords at The Magician. So, may masculine energy tayo. So, yung masculine energy natin dito ay puno ng willpower sa buwan na to. Marami siyang gustong mangyari. Gustong aralin. O gustong gawin o i-manifest in general. Pero yung masculine energy natin dito, single yan. Lalaking single. O masculine na lang. Masculine energy in general kasi maraming gender nga pala sa panahon ngayon. Baka maging studious to. May aralin siya. Ngayong September. O magiging somewhat action-oriented siya. Siguro, may gusto siyang baguhin sa buhay niya. Who knows? O baguhin sa paligid. Anyways, punta tayo dito. Ano pang masasabi nito? Ito magandang combination. In a way na kaibigan, karelasyon, kapamilya, kumbaga may susuporta sa iba sa inyo in times of crisis. Pwede rin tong pregnancy. Kung dito pregnancy ay relocation. So, kung di man applicable sa sitwasyon nyo to, o sa person nyo, baka may mabalitaan kayo na someone na malapit sa inyo na, yun nga, mabubuntis, o lilipat ng bahay, o pinaplano pa lang ang mga topic na yun. O may someone na bibisita sa iba sa inyo.
Kung dito bisita magko-communicate. Someone na nasa malayong lugar. Ngayon, pwede rin ganito. Kung sakaling yun nga, mahirapan ng iba sa inyo, may tutulong sa inyong kaibigan, nasabi ko na pala yan, o ipopromote, parang tutulungan kayong ipromote na kaibigan o asawa o karelasyon, ganyan eh. Backer siguro, pwede rin. Kung naghahanap ng work, ito, may backer. Kakaroon ng backer. Ano pa ba? O tutulungang mag-migrate ng kaibigan, yung iba sa inyo. Para bang magbabago yung buhay ng iba sa inyo in a good way sa tulong ng kaibigan o friend o someone na pinagkakatiwalaan ng iba sa inyo. Wow, gaganda nang lumabas oh. So sa tulong ng intelligence magkakapera ang iba sa inyo. Siguro magiging madiskarte yung iba sa inyo na magkapera. Actually ano to eh, masa-surprise yung iba sa inyo. Mysterious money ba ito? Pwede oh. O mysterious opportunity. O baka makakatagpo ang iba sa inyo ng pera sa libro. Pwede rin, no? Pagbuklat ng iba sa inyo sa libro o anything na parang mukhang libro, magazine. O basta mukhang libro. Pagbuklat nilang ganun. May nakita silang pera, pero hindi ito malaking halaga, mga 20. Siguro 100. 500, wala pang 1,000. Magugulat sila, ay, parang ano, hindi nila inasahan. Na yun nga, may matatagpuan silang pera sa hindi nila inasahang lugar. O baka naman kung estudyante pa yung iba sa inyo, baka bigyan sila ng pera ng magulang nila, parang extra money, o may magtitip sa iba sa inyo dahil sa galing nyo, may magtitip ng pera, pwede oh. Anyways, punta tayo dito sa huling deck. Hindi kasi ako pwede magtagal dahil hindi pwedeng mapagod ang boses ko, baka mawalan ako ng boses dahil sa ubo nga. Anyways, mag-proceed na tayo dito. Signs, watch out for signs leading you to true love. So yan, applicable sa mga single. Na para bang yung mga single na cancer pala to, single na cancer. Teka, Cancer? Tapos na pala ako sa Cancer. Leo, okay? Single na Leo. Parang pinagpipay attention yung single na Leo sa mga clue. Kasi mukhang paparating na ang kanilang true love. Kung made-decode nga nila yung clue o
o signs ang sinasabi ko dito ng universe. So, ang dating kasi binibigyan ng signs yung iba sa inyo ng universe nang hindi nyo alam. So, paano malalaman ba yan? Yung signs. Kasi mahirap di ba? Mahirap alamin. Pag ako kasi numbers ang ginagamit ko. Pag umuulit yung number, yun na. Baka may meaning, nahanap ko na lang sa internet. Ano meaning nun? O pwedeng kanta na umuulit. Ganun basta umuulit. A word na paulit-ulit mo naririnig, nakikita somewhere. Yun yung sign. Clue. Okay? Pay attention doon. Kasi nga, para sa iba sa inyo na single, paparating na ang true love. Pero kung di nyo ma-decode, hindi pa darating. Hindi to para sa inyo. Kasi para lang to dun sa nakakapansin na may awareness na ba. Tungkol dito sa mga pinagsasabi kong clue. Napapansin nila, may something na palaging umuulit. Ayun na yun. Yung mensahe ng universe. Ano naman yan? Illusion. Avoid the trap of mistaking a fantasy for a true soul connection. Ay, kaloka. Parang ano to kadugtong. Magkarugtong. Well, ayun nga sabi ko sa inyo, pag namali kayo ng decode, nako, baka mamali kayo ng mapiling partner. Lalo na kung may mga nangliligaw na sa iba sa inyo o may nililigawan na sila, baka mamali sila ng mapili dahil may tayo, illusion. Watch out, parang ganun. Avoid the trap of mistaking a fantasy for a true soul connection. Akala nila yun na yun. Yung soulmate nila, di pala yun. So, pag ganito, watch out sa red flags. Di ba? Saka sa gut feeling. Minsan, mararamdaman nyo naman yun May mga kutob-kutob. Di ba? Minsan, biglang iinit yung katawan. Sasakit yan mo. May meaning pala yun. Pag nakakasama niya yung taong to, sumasakit yan niya. So, may meaning yun. Ibig sabihin pala, warning for red flag. Ganun. Na hindi pala yun yung soulmate ng iba sa inyo. Akala nila yun na yun kasi nga patay na patay sila. Pero di pala, di ba? Kaysa magsayang ng panahon ng iba sa inyo, listen. Sa intuition. Okay? Grabe 13 minutes na. Pwede magtagal. Dapat nga 10 lang Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now. Excuse me.